Hi everyone! Welcome back po sa ating YouTube channel. Ito po ang inyong lingkod, Alminda Mix Vlog. Bumabati ng mapagpalang araw sa atin sa Pilipinas, mga kabisnes, mga kapapi. Panibagong reaction video, panibagong marites, no? Makimarites tayo ngayon, ano? At panibago nating obserbasyon, ating opinion ng mga viewers o haka-haka, at yung mga conclusion ng mga ating viewers na nagkakanya-kanyang mga opinion, nagkakanya-kanya ng mga conclusion, di ba? So, bago tayo mag-umpisa mga kabisnes, mga kapapi, ako ay nagbabaka sakali. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking munting bahay, baka pwede pong pakipindot ng subscribe button dyan at ng notification bell para updated tayo sa aking mga nire-reaction ng video dito sa Kabisnes Official, Papa Dins TV at Kabisnes Family at kay Kuya Bal Santos Matubang at Rab Matubang at Ate Edna Vlog, no? Suportahan po natin ang kanilang mga channel, no? At ang Kalingap Tata, mga kabisnes, mga kapapi, mga kalingap, mga karajel. So, well, umpisahan na natin, ano? Ito ngang paghahanap nila kay Kuya Bong. No, ayon naman dito sa titulo ni Kabisnes, nakita na, no? Marami nang nakakakita kay Kuya Bong kung nasaan siya. Simple. Mathematics, 1 plus 1 equals 2. Andyan lang si Kuya Bong umiikot-ikot sa Doña Ana at dito sa Sampaguita. At ayon pa nga sa mga nagko-komento dyan, no, pinapaikot-ikot lang kayo ni Bong, no? Kumbaga, pinapaikot-ikot, ginagawa lang kayong pinapaniwala, ginagawa lang ni Bong na pinapaikot-ikot. Kumbaga, niloloko lang kayo ni Bong dito sa kanyang ginagawa. So, well, alam na pa natin yan mga kabisnes, mga kapapi, noon pa naman yan. Pag si Bong magsawa sa malinis, babalik yan sa madumi. Diba? Ugali na niya na yun. So well, ang inaagapan nila kabisnes dito, ang mahinto, kumbaga makuha siya uli para hindi na matuloy-tuloy ang kanyang ginagawa, no? Para yung kanilang pinagpaguran ay mayroon naman talagang makikita. So, kumbaga, kaya nila hinahanap yun. Hindi yun dahil hindi yun dahil takot si kabisnes mawala si Bong dahil mawalaan siya ng views, no? Huwag po tayong mag-isip ng ganon. Inaagapan ni kabisnes si Bong masagip uli para hindi na siya magiging katulad ng dati, no? Mga kabisnes, mga kapapi, minsan kasi kahit naman ako nagkakamali din ako sa aking mga, kung nanonood ako, kumbaga, maghalo kasi yung inis natin at saka yung galit, no? Dismayado tayo. Kaya nakakapagsalita o nakakapag-comment tayo ng hindi rin sang-ayon doon, ano? So, well, dito, naghanap nga sila ito at nagmamadali. Sila kabisnes kasi mayroon nang nakakakita, no? Mismo itong mismo itong sinasabing kumare niya, no? Kumare ng anak niya, anak ng kumare niya ay nakakita na mismo yung nanay, no? Yung pinupuntahan ni Bong dito sa Doña Ana, no? Nakapunta na rin sila kabisnes doon at na-confirm do, kumbaga confirm na nakita nila si Bong at pumunta daw doon si Bong sa kanya, no? At ayon sa kanya ay pinapauwi daw niya ito doon kila kabisnes kasi hinahanap nga sila. So at sinabi nitong si ate ay si Jinky umiiyak, no? Kung siyempre napanood nila yung vlog at ang sagot ni Kuya Bong ay totoo, talaga umiiyak si Jinky. Yun ang sinabi at wala daw sinabing reaction or whatever, basta ang ginawa ni Bong ay tumawa lang. So, it means wala sa kanya na naramdaman ni Jinky na nasaktan si Jinky sa ginawa niya. Wala siyang pakialam kung ano yung nararamdaman ng isang babae sa ginagawa niya, no? Kumbaga, ay para kasing itong ginagawa ni Kuya Bong ay para kasing this is his nature, no?
parang nature na niya ito na gumawa ng ganito na mapabilang ng 3 buwan, 4 na buwan, 5 buwan o 7 buwan siya mananatili sa maayos o malinis. Pag after that, no, kung aatake na naman yung pagka ng utak ni Kuya Bong, babalik at babalik siya doon kung saan yung nature niya, no? Yan, namamasura, umaalis nang hindi nagpapaalam, nagtatago hanggat kaya niyang magtago, no? Kasi ito isang kasing klaseng pangungugali ni Kuya Bong. Ito yung sinasabi nating tao. Siyempre, no, alam niyang hinahanap siya pero ayaw niya talagang makita. Mahirap po maghanap sa taong ayaw magpakita sa iyo. Diba? Ito kasi yung pangungugali ni Bong. Sanay na kasi siya sa pangungugali niya at kumbaga kuhang-kuha niya yung pangungugali ni ka-business, no? Na hindi siya matitiis ni ka-business, hahanap at hahanapin siya. Hindi sihinto si ka-business hanggat hindi siya mahanap. Kumbaga, nature na, yun na yung nature niya. Nature na niya yun, ang ganong estilo, no? Na alam niya, hahanapin siya ni ka-business at hindi siya hihintuan. So, ang ginagawa niya, magtago siya hanggat gusto niyang magtago. Ganon itong style ni Bong. Kumbaga, parang ugali niya na to. Total naman, napapatawad siya. Total naman, napagbibigyan siya. Kaya paulit-ulit niya itong ginagawa, no? Hindi naman sa sinasang-ayunan natin yung desisyon ni Mr. Ka-business. Pero, marami na rin kasing kumbaga, ang ibig sabihin, hindi naman tayo na yung agree sa mga kung ano yung ginagawa ni Mr. Ka-business, no? Ang atin lang kasi marami na rin nagko-comment na parang nasanay na kasi si Bong sa pangungugali niya kasi alam niya ay hinahanap siya o kumbaga alam niya na yung pangungugali ni Ka-business. Whatever na pagkasalanan ang gagawin niya, patatawarin siya ni Ka-business, no? Yung kasi yun yung parang naturality na ni Bong sa pangungugali niya, no? Mga ka-business, mga kapapi, yun nga lang, no? Without feelings, no? Yung sinabi sa kanya na umiiyak si Jinky, wala kumbaga ang reaction niya ay yung tumawa lang siya. So para sa babae, masakit yun, ano, na ikaw nga nagwo-worried sa kanya, nagwo-worried ka kung ano na nangyari sa kanya, pero nang malaman niya na ikaw ay kumbaga para ka nang nagluluksa sa kakaiyak dahil naghahanap ka sa kanya, wala lang pala yung reaction. Ang reaction ay tumawa lang. Kumbaga parang nanginginsulto. No, hindi natin masasabing may mental health si Kuya Bong kasi bakit, no, nung sinabihan siyang umiiyak si Jinky, tumawa lang daw siya. Yun ang reaction niya, no? So dito sa puntong ito, no, alam naman natin na maraming nagmamahal kay Kuya Bong. Kahit naman ako, gustong-gusto ko talaga siya. Pero sa ganitong sitwasyon kasi, parang dismaya ka, naaasar ka, no? O ipalagay na natin doon, may hindi siya may hindi siya nagustuhan doon sa nagawa ng kanyang girlfriend. Kailangan, kumbaga, kumbaga, kahit hindi ayaw niyang intindihin yon, ay dahil nandoon yung babae, yan nandoon sa kanya si Jinky, hindi niya sana dapat gawin ganun, no? Pero sa sitwasyon na ito, ayon pa nga naman kay Mr. Ka-business, yung kumbaga yung sitwasyon ni Bong, yung kalagayan ni Bong, yung sitwasyon niya pa sa isang tulad niya, kumbaga yung kung ano yung pangungugali niya, hindi nararapat na kung pwedeng hindi mo pagsabihan ng hindi maganda, kung pwede ay kumbaga parang lagi mo lang siyang susuyuin, no, sasang-ayunan sa mga sinasabi niya. Kasi nakita naman natin yan dito sa mga kagwang at dito kay Ka-business, ano, kung ano yung ni Kuya Bong sinasabi niya. Kumbaga sinasang-ayunan nila, no, na para hindi na lang siyang magtampo. This is the way na hindi tama. Pasensya po, Pinunong Ka-business. Hindi naman po nag-disagree ako sa yung patakaran mo para pag-alaga kay Bong, kasi alam naman natin gaano mo kahirap siya inalagaan at
kumbaga inampon. Pero yung kasing lagi mong sasang-ayunan kung ano yung gusto niya, lagi mong gagawin kung ano yung gusto niya, ay katulad na lang sa ganitong sitwasyon, ano, paulit-ulit niya itong ginagawa, no. Kumbaga ay hindi na itong hindi na ito siyang magbabago. Ito na ito yung naturalesa nitong si Kuya Bong, no. Kung may ayaw na niya, basta siya aalis. Kung may maririnig siya, basta siya aalis, na hindi siya nagpapaalam. Ito yung sinasabi natin, yung sinasabi ng ating mga ibang nanonood na hindi na siya magbabago dahil paulit-ulit no. As I said, no, sa mga komento, ilang buwan lang yan, babalik pa rin yan siya sa dati niya. So kasi natural na niya yun na yung pagka-natural niya, no, hinahanap niya yung pagka-natural niya. So kumbaga kumukuha siya ng mga maliit lang na dahilan o kawalang dahilanan, basta na lang siyang umalis, no, na hindi siya nagpapaalam. Kung hahanapin siya ay hindi siya nagpapakita. Kumbaga pangungugali niya na yung ganito, no. Kasi mga kabisnes, mga kapapi, marami talaga ang nagko-comment o marami talaga nagbibigay ng kanilang opinion, katulad din nitong si Lito, nagbigay siya ng kanyang sariling opinion. Kasi ang opinion niya, yung tingin niya dito kay Jinky nung time na sinagot na niya si Kuya Bong, ayon dito kay Lito, no. Kumbaga napansin niya, opinion niya yun, nung niyakap daw siya ni Bong ay parang hindi yumakap si Jinky, para bang umilag siya, no, nung lalo na't daw yung gustong humalik si Kuya Bong ay parang inilag niya yung mukha niya, no. At ang ibig sabihin ni Lito ay yung para bang hindi siya nagpapakita ng pagmamahal dito kay Kuya Bong nung niyakap siya ni Kuya Bong. Para ba kasing hindi daw excited, ayon kay Lito. Kasi nga daw, ayon dito kay Lito, kung talagang mahal mo yung isang lalaki o mahal mo yung isang babae, na halimbawa nagkita kayo o ganon sinagot ka, syempre sabik na sabik kang ipakita sa kanya kung gaano yung pagmamahal mo, kumbaga para kasi daw hindi yumakap si Jinky dito kay Kuya Bong nang niyakap siya ni Kuya Bong nung sinagot siya, no. Ganito kasi yon, no, mga kabisnes, mga kapapi. Mayroon kasi taong mahal niya pero hindi siya showy. Kumbaga hindi siya showy, hindi siya showy na magpakita sa public na sweet siya. Mayroon kasing taong ganun na nahihiya siya. Kahit asawa pa niya yan, no? Girlfriend man o kahit asawa ka pa, mayroon kasing lalaking nahihiya siya sa public, no? Even though kasal na kayo, no? Hindi siya yung showy na mag-sweet, magpakita kayo ng sweet kayo, o umawak siya sa kamay, o umakbay siya sa'yo, o yumakap siya sa'yo. Mayroon kasi tao ganon, pababae pa man palalaki. So, ang ibig sabihin nitong si Lito, para daw kasing hindi mahal ni Jinky si Kuya Bong. Kaya siguro, parang yun ang isang dahilan kasi napansin daw nila yun. At sumang-ayon din itong si Intoy, oo daw at napansin nila yun kahit ulitin pa daw yung video. No, kumbaga, binibigyan na nila ng kahulugan bawat kilos, no, nung ito'y umalis na si Bong. No, kumbaga, mayroon nang hindi magandang nagawa si Jinky, mayroon nang kumbaga sa paningin na nila yon. Kasi siguro ni-review nila yung CCTV, sorry po. Yung video, yung vlog ni Kabisnes, no. Hindi kasi natin naiisip, no, mga kabisnes, mga kapapi, no, babae yung nasaktan, no, babae yung naiwan, lalaki yung naglayas, nilayasan niya si girlfriend, no. Dapat kung ano man yung nakikita o ano man yun na ano natin, hindi natin dapat bigyan ng kahulugan yun, no. Kasi hindi natin alam, no, hindi naman nagsabi si Jinky
kay Lito o kahit kanino mang kagwang kung ano yung feelings niya talaga kay Kuya Bong. Tanging si Kuya Bong lang ang hinarap niyang sinabi niya kung ano yung feelings niya. So, kung na-misunderstood man yun ni Lito kung ano yun, dapat sana hindi na siya nagsalita dito sa vlog ni Ka-Business. Mabuti na lang. At ini-stop siya ni Ka-Business kasi pag-uumpisahan yun na mababash itong si Jinky. No, wala pa naman tayong talagang yung sinasabi nilang formal na talagang kung ano yung dahilan talaga ng pag-alis ni Kuya Bong, no? Marami man sa atin nagbibigay ng sarili-sarili nilang opinion o conclusion ay wala pa tayong ring napapanood o wala pa ring conclusion din si Ka-Business o paghaharap ni Ka-Business kay Kuya Bong, no? At maganda dito, ang gawin ni Ka-Business, kung ihaharap si Kuya Bong, iharap din niya si Jinky kung ano talaga yung dapat nilang pag-usapan. Para kasi hindi na, yun si Ate Vera may narinig siya, si John may narinig siya, si Nika may narinig siya, si Ate Mengay may narinig siya, si Intoy may narinig siya, yun ang iharap. That it doesn't matter, no? Parang wala kasing magandang pag-uusap pag yung nakakarinig lang ang ihaharap. Ang dapat talay magkaharap dyan, si Bong at saka si Jinky, para malabas nila kung ano yung saloobin nila. Dito naman, no, ay ating opinion lang bilang isang reactor, no? Ang aking opinion ay ganon, dapat ay papagharapin si Jinky at saka si Bong at masabi ni Bong kung ano yung hindi tama at kung ano rin yung hindi maganda na para sa paningin ni Kuya Bong. At kumbaga, ilabas nila kung ano yung kanilang inayaw. Kaya si Bong naglayas, ano yung nasabi ni Jinky. Hindi yung sino ang ihaharap na sa EMS or sa kagwang. Dapat talaga si Jinky at si Bong ang magkaharap na nandun si Mr. and Mrs. Ka-Business. No? Hindi yun, wala si Jinky magkaharap, wala si Bong magkaharap. Paano natin malalaman ang conclusion? Na lagi na lang tayong, kumbaga, nagpipredict, ganito yung rason, ganito yung rason. Kumbaga, nagbe-base na lang tayo sa ating napapanood. Kung ano yung sinasabi ni Ka-Business, kung ano yung napapanood natin doon sa kanilang vlog, doon tayo na lang nagbe-base na without the truth na magkaharap, without kung ano yung rason, kung ano yung paliwanag ni Kuya Bong, kung ano yung rason talaga bakit siya lumayas sa bahay ng Ka-Business na nandoon ang kanyang girlfriend. So, mga Ka-Business, mga kapapi, hanggang dito na lang ang aking reaction video. Kung nagustuhan po ninyo, do subscribe and likes ng aking video at comments po. At please don't skip ads po, mga Ka-Business, mga kapapi. And please don't forget to subscribe Ka-Business Official, Papa Dins TV, Ka-Business Family, Kalingap Rap, Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Kalingap Tata, at ang aking mga kasamahang reaktor po, Sina Taong Gala, Anime Reactors TV, Kalingap Turak, Ma'am Please Channel, Analisa Reality Vlog, at ang inyong lingkod po, Alminda Mix Vlog, no? Shout out po sa lahat na nandyan nagko-comment sa akin. Mega love shout out po sa inyong lahat, no? Sa aking mga bagong subscriber, mega love shout out. Maraming salamat po sa inyong suporta. Ito po ang inyong lingkod, Alminda Mix Vlog, nagsasabi, may Allah bless us all, at magandang umaga po sa atin sa Pilipinas, at birap banat lang tayo, mga Ka-Business. Hanggang sa susunod ang aking reaction video. Bye po. Huwag po tayong mag-hates sa mga ating napapanood, no? Love lang po tayo, no negative thoughts po tayo, mga Ka-Business. Bye po.